Kabanata 7187. Ano? Nagulat ang lahat. Napakalakas ni Feng Xinglai kaya nawalan sila ng pag-asa. Bawat tao rito ay nakaramdam ng lakas ng kanyang suntok, at alam nilang hindi nila kayang tiisin kahit ang mga aftershock nito. Ngunit isang suntok lang ang nagpabagsak sa kanyang braso. Nabigla rin si Feng Xinglai. Ang kwerdas ng Sitara ay naglalaman ng kapangyarihan ng Grand Dao na mas malakas pa kaysa sa kanya. Ang mas malala pa, ang kapangyarihan ng Grand Dao na ito ay napakakonsentrado. Kung ikukumpara, ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi mas mahusay kaysa sa maluwag na butil ng buhangin. Ito kaya ang pagkakaiba sa pagitan ng personal na pag-unawa sa Grand Dao at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa iba. Hindi binigyan ni Ziyan ng oras si Feng Xinglai para pag-isipan ang tanong na ito. Ang pangalawang kwerdas ng Sitara ay hamampas sa ere. P***ta, dahil gumagamit ka ng sandata. Ikinumpas ni Feng Xinglai ang kanyang kamay, tinawag ang isang kumikinang na gintong espada. Nagliliyab ito na parang araw, at ang mar-angle na kapangyarihan ng soberano ay sumikat sa kalangitan. Ito ay isang sandata ng Dao ng langit na soberano. Kung gagamitin ito ng isang ordinaryong banal na soberano, ito ay magiging parang isang hindi tinatablan na patpat. Iyon ay dahil walang paraan para mailabas nila ang tunay na kapangyarihan ng naturang sandata. Tanging ang isang taong may kapangyarihang Grand Dao lamang ang maaaring mag-activate ng mga rune nito at gumamit ng isang bahagi ng tunay nitong lakas. Nakikita ng lahat, pati na ikaw, na ang ginagamit ko ay isa lamang pamamaraan. Kung gusto mo talagang gumamit ng sandata, gamitin mo lang. Bakit ka pa maghahanap ng dahilan? Isa ka lang talagang mapagkunwari at mapagkunwari. Kung gusto mong makita kung sino ang tunay na babae, pwede kitang pahiram ng salamin. Malamig na sabi ni Ziyan. Kahit na may karakter si Ziyan at kontrolado niya ang kanyang emosyon, nagagalit pa rin siya sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng mga pangalan. Ang mga disipulo ng akademya at ilan sa mga manunood ay napuno rin ng matuwid na galit para sa kanya. Pumunta rito si Feng Xinglai sa ilalim ng bandila ng pagkuha ng hustisya para kay Li Yifo at sa iba pa, at maging sa pananalita o sa pag-uugali, tila siya ang huwaran ng katwiran. Dahil nagmula siya sa Heaven Spear Dao sect, may ilang mga tao na talagang naniwala sa kanya. Gayunpaman, nang lumitaw si Ziyan, nabunyag ang tunay na mukha ni Feng Xinglai. Paano siya naging isang mandirigma ng hustisya? Malinaw na isa siyang kasuklam-suklam na tuso. Gaano man kataas ang kanyang cultivation base, gaano man siya kalakas, hindi nito binago ang kanyang pagkatao. Lalo na, kapag inihambing siya sa isang mar-angle at banal na diwata tulad ni Ziyan, tila mas isa siyang kasuklam-suklam na bata. Karaniwang sinasamba ang malalakas, ngunit si Feng Xinglai ay naging exception lamang. Tutal, ang isang tunay na eksperto ay hindi nananakit ng iba, at ang pagtawag sa isang mukhang banal na diwata na isang babae ay labis na lumalampas. Bawat pang-iinsulto niya ay lalo lamang nagpapababa sa kanya, hanggang sa ang kanilang paghamak ay mabura sa kanilang mga mukha. Kahit sino na may kahit kaunting kapangyarihan ay masasabing ang mga kwerdas ng Sitara ni Ziyan ay pinagsama-samang kapangyarihan ng Grand Dao at kapangyarihan ng batas. Ito ay malinaw na isang banal na pamamaraan. Para kay Feng Xinglai na punahin si Ziyan bilang siya ang unang bumunot ng armas at pagkatapos ay kinuha ang sarili niyang Heavenly Sovereign Dao weapon ay talagang katawa-tawa. Ito ay lalo lamang kasuklam-suklam. Feng Xinglai, nawalan ka na ng bait para sa lahat ng lalaki. Hindi ako makapaniwala na ang isang lalaki ay maaaring lumaki ng ganito. Nagmamakaawa ako sa iyo, mamatay ka na lang para hindi na magdusa ang ibang mga lalaki dahil alam nilang nabubuhay ka. Kung ikukumpara kay Long Chester, isa ka lang basurang aso. Umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa paligid. Bagamat maraming tao ang pumunta para lang manood, ang mga kilos ni Feng Xinglai ay lalong ikinagalit ng mga lalaki lalo na nang ikumpara nila siya kay Long Chester, na kahit ang kanyang mga kaaway ay umami na isang tunay na lalaki. Tumahimik kayo. Kayong mga langgam, sa tingin niyo ba ay kaya niyo akong punahin? Ungol ni Feng Xinglai.
Ang kanyang boses ay nagpakawala ng isang nagngangalit na alon ng enerhiya na namuo at naging matatalas na talam na tumutusok sa mga taong minamaliit siya. Nagulat ang mga taong iyon nang mapagtanto nilang nakakulong sila. Hindi sila makagalaw. Bigla nilang naalala na kahit isa siyang basura, si Feng Xinglai ay napakalakas pa rin. Kaya niya silang patayin ng kasing dali ng pagdurog sa mga langgam. Habang naghihintay sila ng kamatayan, isang sitar ang tumunog, na pumatay sa mga talam na iyon, at naglaho rin ang espiritual na kandado sa kanila. Dahil nakaligtas sa kamatayan, agad siyang isinumpa muli ng mga taong iyon. Feng Xinglai, basura ka. Kaya pinapatay mo ang sinumang maglalakas loob na pamuna sa iyo. Ikaw na asong may dalawang mukha, siguradong nawala mo na ang lahat ng mukha ng Heaven Spear Dao Sect. Mali ka, lahat ng ito ay sanhi ng Heaven Spear Dao Sect sa simula pa lang. Mayroon pa ba silang dapat ikabahala ngayon? Totoo yan. Kung ganito si Feng Xinglai, wala nang mas hihigit pa kay Qi Yunao. Napakasama ng Heaven Spear Dao Sect. Gusto nyo bang tawaging pinuno ng sangkatauhan? Dapat patayin nyo na lang ang mga sarili nyo. Hindi mabilang na mga sumpa ang bumuhos mula sa mga tao. Gayunpaman, natuto na ang mga manunood at tumakbo palayo pagkatapos magsalita. Dahil nakikipag-away siya kay Ziyan, walang paraan para habulin sila ni Feng Xinglai. Tutal, mga maliliit na tauhan lamang sila. Bukod pa rito, tiyak na pipigilan siya ni Ziyan. Nang marinig ang mga pangungot siya, napangiti si Ziyan at nagsalita. Ate, magaling. Hehe, kung kaya nilang maglaro ng bastos, kaya rin natin. Hajijek ni Miao Yin. Tunay nga, ang isang bahagi ng mga taong ito ay mga nasasakupan ni Miao Yin. Gustong suron ng Heaven Spear Dao Sect ang High Firmament Academy. Maaaring walang pakialam si Long Chester sa mga ganitong bagay, ngunit ayaw nang magdusa muli ni Miao Yin. Kaya naman, palihim niyang inutusan ang mga tao na palihim na sumama sa karamihan at maghintay ng pagkakataon. Ngayon, dumating ang pagkakataon, at natural niya itong sinamantala. Makapangyarihan talaga si Feng Xinglai, pero isa siyang hanggal. Hindi niya namalayan na nahulog na pala siya sa isang patibong. Ang orihinal niyang layunin ay gamitin si Li Yifo at ang iba pa bilang dahilan upang hamanin si Long Chester. Gusto niyang agawin ang titulo bilang numero 1 figure ng nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang nagpakita si Long Chester. Hinarangan ni Ziyan si Feng Xinglai, at natanggal ang kanyang maskara ng hustisya. Lalo na't lumikha ng pangalan para sa kanyang sarili, nagawa lang niyang minamaliit siya ng lahat, at maging ang reputasyon ng kanyang sekta ay naapektuhan na ngayon. Biglang napaungol si Feng Xinglai. Para siyang nababaliw. Pabago-bago ng gusto ang kanyang aura. Namuo ang kanyang mukha sa kabangisan. Umikot sa kanya ang mga Grand Dao Rune, at kumikislap ang itim na kidlat. Tila ibang-iba siyang tao. Ang Grand Dao Rune sa kanyang noo ay parang nagbabagang bakal. Isang mainit na tunog ang nagmula rito. Isang mapanirang aura ang biglang sumiklab mula sa kanya, pinupunit ang kawalan. Umakyat ito sa isang walang kapantay na antas, na naging dahilan upang kahit ang kalahating hakbang na soberano ng langit na si Li Yifo ay makaramdam ng takot. Hay nako, mamatay ka na lang. Sigaw ni Feng Xinglai at itinaas ang kanyang espada. Biglang nagdilim ang rune sa kanyang noo, habang ang liwanag ng espada ay tumaas sa nakasisilaw na antas. Nababaliw na siya. May balak ba siyang magpakamatay? Nabigla si Li Yifo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-extremista si Feng Xinglai. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Ziyan. Gumawa siya ng mga hand seal, at ang 5 kwerdas ng sitara ay pinagdugtong-dugtong para maging isang 5-point star. Biglang napuno ng musika ng Grand Dao ang hangin. Pagkatapos, ang buong lakas na atake ni Feng Xinglai ay tumama sa 5-point star. Boom! Kabanata 7188. Ang ganap na sagupaan sa pagitan ng dalawang eksperto sa tuktok ay nagdulot ng napakalaking shockwaves na tila nabasag ang langit. Gumuho ang kalawakan, at ang mga batas ng kalikasan ay nauwi sa kaguluhan. Ito ay isang sagupaan ng kapangyarihan ng Grand Dao.
Kahit ang isang kalahating hakbang na soberano sa langit tulad ni Li Fu ay natakot. Ang isang pag-atake sa antas na ito ay isang bagay na kahit siya ay hindi kayang harangan. Boom! Dalawang kawawang figure ang lumipad palabas mula sa paikot-ikot na kawalan. Namumutla na ngayon si Ziyan, at tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang hitsurang iyon ay nagdulot ng sakit ng loob sa mga tao para sa kanya. Sa kabilang banda, si Feng Xinglai ay puno ng dugo, at ang kanyang dalawang braso ay wala na. Ang kanyang mukha ay puno rin ng mga nakakatakot na bitik. Tila ba sasabog ang kanyang ulo anumang oras. Sus Mariosep, talo si Feng Xinglai. Natigilan ang lahat nang makita ito. Mula sa itsura ng mga bagay-bagay, malinaw na si Feng Xinglai ay talagang talunan. Bumagsak ang kanilang mga aura. Malinaw na naubos ng atakeng ito ang kanilang kapangyarihan ng pantay-pantay. Bukod dito, inakala ng lahat na si Feng Xinglai ay may mas maraming trump card na hindi niya nagamit. Ngunit sa kabilang banda, si Ziyan ang Panginoon ng Heavenly Devil Zither, at habang ginamit ni Feng Xinglai ang kanyang sariling Heavenly Sovereign Weapon, natalo siya ni Ziyan nang hindi man lang nagagalaw ang Heavenly Devil Zither. Natural lang, ang Heavenly Devil Zither ang kanyang trump card. Gaano man kagaling ang mga trump card ni Feng Xinglai, mas malakas pa kaya ang mga ito kaysa sa isa sa 10 Primal Chaos Divine items. Pinunasan ni Ziyan ang kanyang bibig, tinatanggal ang dugo. Pinitik niya ang kanyang mga labi. Matapos maging maingat, hindi ko pa rin naiwasan ang masaktan. Mabuti na lang at wala si Long Chester dito para makita ito. Kahit sa oras na ito, hindi nakalimutan ni Ziyan na lalong kalabanan si Feng Xinglai. Hindi ito natiis ni Feng Xinglai, at bigla siyang dumura ng dugo. Naubos ang lahat ng natitirang lakas niya, at siya ay nahulog mula sa langit. Nang bumagsak si Feng Xinglai, biglang lumitaw si Li Yifu sa tabi ni Ziyan. Isang malaking kamay ang umabot sa kanya. Walang hiyakang matandang hamog. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagkagulat. Walang sino man ang umaasa na ang isang dakilang kalahating hakbang na soberano sa langit ay magiging walang hiya na palihim na aatake sa isang junior na kakagamit lang ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Ziyan upang tingnan si Li Yifu. Para bang ang kanyang pag-atake ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Lumipad ang dugo sa hangin, ngunit hindi ito kay Ziyan. Isang matalas na espadang chi ang humiwalay sa braso ni Li Yifu mula sa kanyang balikat. Umalangaw-ngaw sa buong akademya ang matigas na boses ng Panginoon ng Palasyo. Shi Yunao, alagaan mo ang aso mo. Sa pagkakataong ito, kinuha ko lang ang kuko niya. Sa susunod, puputulan ko ang ulo niya. Biglang napansin ng mga tao na hindi mabilang na malalaking porma sayon ang nagniningning sa loob ng unang akademya. Ang manifestasyon ng Karma Clock Dragon ay nagliliwanag sa akademya at sama-sama sa mga porma sayon, nagliliyab sa apoy ng Karma Clock. Ang buong akademya ngayon ay nagliliwanag ng isang sagradong aura. Nagsimula ng sumanib sa akademya ang Karma Clock Dragon Manifestation. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagkagulat. Kapag ang manifestasyon ng Karma Clock Dragon ay ganap ng sumanib sa akademya, ang Karma Clock nito ay tanging makakapagbigay sustento lamang sa akademya. Walang ibang makakaagaw nito. Kahit nasirain nila ang akademya, ang Karma Clock na ito ay maglalaho lamang, at walang paraan para makuha ito ng mga tagalabas. Higit sa lahat, ngayong nagsimula ng sumanib ang Karma Clock sa akademya, nagamit na ng mga porma sayon ng akademya ang kapangyarihan nito. Nang makumplito ang pagsasanib, ang kumokontrol sa porma sayon ay maaaring humarap sa isang Heavenly Sovereign nang hindi na siya isa. Tunay nga, ang atakeng iyon ngayon ay isa lamang babala. Ang High Firmament Divine Sword ay pinalakas din ng Karma Clock Dragon Manifestation, at hiniwa nito ang braso ni Li Yifu na parang hangin. Tila ayaw man lang patayin ng Palace Master si Li Yifu. Kung gusto niyang mapabagsak si Li Yifu, ang lalaki ay nasa daan na patungo sa reinkarnasyon. Napahawak si Li Yifu sa kanyang balikat sa takot. Alam niyang kakadaan lang niya sa isang paglalakbay lampas sa mga pintuan ng impyerno. Ang High Firmament Divine Sword na pinapagana ng Supreme Karma Clock ay sadyang katawa-tawa.
Kung talagang gusto siyang patayin ng Panginoon ng palasyo, wala siyang pagkakataong lumaban. Natalo si Feng Xinglai, at nawalan ng isang braso si Li Yifu. Habang umaalingaw sa ere ang babala ng Panginoon ng palasyo, nanginginig ang puso ng lahat. Tumingin sila sa langit. Mula sa sinabi ng Panginoon ng palasyo, kasalukuyang nanunood si Chi Yunao. Hindi nila masabi kung nasaan siya o kung naroon nga ba talaga siya, ngunit makatuwiran naman na naroon siya. Tutal, si Feng Xinglai ay ang kanyang personal na disipulo, ang kanyang tagapagmana. Walang paraan para hindi siya magmalasakit sa labanang ito ng buhay at kamatayan. Kaya naman, lahat ay naghihinala na kung magpapakita ba si Chi Yunao o hindi. Marahil ay mayroon pa rin siyang mga backup na plano. Gayunpaman, sila ay nadismaya. Hindi nagpakita si Chi Yunao, at hindi rin siya tumugon sa anumang paraan. Ikinumpas ni Li Yifu ang kanyang kamay at inilabas ang lahat. Dinala rin nila ang walang malay na si Feng Xinglai. Hindi ba't medyo nakakainis ito? Noong unang dumating si Li Yifu, dala-dala nila ang bandila ng paghihiganti, sinasabing kailangang ibigay ng unang akademya ang kanilang karma clock kahit ano pa ang mangyari. Ngunit ngayon ay aalis na lang sila ng ganoon. Hindi maiwasan ng mga tao na maging mausisa. Hindi ba't malaking dagok ito sa reputasyon ng Heaven Spear Dao Sect? Handa ba talaga silang magdusa ng ganitong kawalan? Bakit lilito si Chi Yunao? Nangangahas ba siyang salakayin ng unang akademya? Bakit hindi siya maglakas loob? Ano kaya ang dahilan niya para umatake? Natural lang para sa Immortal Ascension Gate at sa iba pa. Sok, peke naman yang dahilan mo. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa Heaven Spear Dao Sect, di ba? Kung maglalakas loob siyang personal na atakihin ang akademya, agad na papatayin ng mapang Apong Elder na yun ang Heaven Spear Dao Sect. Sa tingin mo ba maglalakas loob si Chi Yunao? Masiglang pinag-usapan ng mga tao ang mga resulta. Inisip ng ilan na siya ay masyadong duwag at hindi matalinong umatras ng ganito. Inisip naman ng iba na tama ang kanyang pinili. Tutal, kung ang magkabilang panig ay tunay na lalaban hanggang kamatayan, walang mananalo. Maaari silang masugatan ng malubha kaya't walang awang lamunin sila ng ibang mga paksayon. Tungkol naman sa pagsamsam ni Long Chester sa Karma Clock ng Immortal Ascension Gate at mga kasama nito, at pagsira sa kanilang mga sekta, hindi ito naramdaman ng mga tao na mali. Tutal, sinubukan din ng Immortal Ascension Gate na gawin ang parehong bagay, at ang sinumang nagsusugal ay dapat na handang matalo. Wala silang ibang dapat sisihin kundi ang kanilang mga sarili. Bukod pa rito, palihim na ipinakalat ni Miao Yin ang balita na ang lahat ng ito ay sanhi ng Heaven Spear Dao Sect. Umaasa silang makapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato ang makuha ang Immortal Ascension Gate at ang iba pang mga sekta habang sinusubukan din ang kapangyarihan ng High Firmament Academy. Nakalulungkot, tila nabigo silang makapatay ng kahit isang ibon. Lalo na ang kapangyarihan ng High Firmament Academy, hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng unang akademya. Ang 8 tagapagdala ng watawat at ang 8 milyong elite, pati na rin sina Miao Yin, Ziyan, at Long Chester ay pawang lumalakas araw-araw. Ang bilis ng kanilang paglaki ay hindi kayang paniwalaan. Ngayon, ang manifestasyon ng Karma Clock Dragon ay nagsimulang sumanib sa unang akademya. Kung hindi ito mapipigilan, ang pag-angat ng unang akademya ay tiyak na mangyayari. At kung isa sa alang-alang ang karakter ni Long Chester, kapag ang unang akademya ay umangat, ang unang gagawin niya ay itaas ang kanyang espada laban sa Heaven Spear Dao Sect. Sekta ng mga kapwa daw ng langit. Nakagawa ka talaga ng isang malaking pagkakamali. Napakaraming tao sa mundong ito ang maaari mong pukawin, kaya bakit mo kinailangang pukawin si Long Chester? Hindi napigilan ng mga tao ang buntong hininga habang pinapanood sina Li Yifu at ang iba pang umalis ng tahimik at malungkot. Talagang sinipan ng Heaven Spear Dao Sect ang isang iron board sa pagkakataong ito. Boom! Nang mawala na sina Li Yifu at ang iba pa, at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga manunood, nagsimulang yumanig ang langit at lupa. Kasunod nito, isang haligi ng liwanag ng mga bituin ang tumagos sa malalaking pormasayon at patungo sa kalangitan. Isang mar-angel na aura ang bumukas.
Kabanata 7189. Ang aurang ito. Si Dean Longchester yan. Malaki ang nagawa niya. Matagal nang pinagmamasdan ng mga manunood ang nangyayari sa akademya, at pamilyar sila sa aura ni Longchester mula sa mga record na kanilang nakuha. Natural lang, agad nilang napagtanto kung ano ang nangyayari. Isang haligi ng liwanag ng mga bituin ang nagpakawala ng mga ulap. Parang umaapaw ang isang ilog ng mga bituin, pinupuno ang kalangitan ng mga bituin. Napakaraming bituin ang nakakalat sa abot ng kanilang paningin. Ang buong mundo ay nabalot ng malapanaginip na ulap. Maya-maya, dahan-daang pumailang lang si Longchester sa ere. Habang nakatayo siya sa ilalim ng mabituing kalangitan, naipon ang liwanag ng mga bituin sa kanyang katawan, na unti-unting naging parang ilusyon. Nanginginig ang kalangitan, at nagsimulang maging parang ilusyon. Kasabay nito, nahati ito sa dalawang patong. Ang isang patong ay nabuo mula sa astral energy na kakalabas lang mula kay Longchester, habang ang pangalawang patong ay ang aktwal na mabituing kalangitan ng mabituing kalangitan na umiiral sa kabila ng kalangitan. Isang mabituing kalangitan sa loob at isang mabituing kalangitan sa labas. Isang tunay, at isang ilusyon lamang. Nagtagpo ang mga ito sa isa't isa sa tila magulong paraan habang patuloy na nagbabago ang mga bituin. Habang lumilipas ang oras, unti-unting huminto ang ilan sa mga bituin. Para bang natagpuan na nila ang kanilang mga posisyon. Nang tumigil sa paggalaw ang mga bituin sa isang patong, huminto rin ang isang katugmang bituin sa kabilang patong. Tila ang ayos ng mabituing dagat ni Longchester ay unti-unting tumutugma sa mabituing dagat sa kabila ng kalangitan. Hindi mabilang na mga bituin ang gumagalaw at nakakahanap ng kanilang sariling mga pwesto. Habang parami ng parami ang mga bituin na humihinto, ang enerhiyang astral sa hangin ay lalong lumalakas. Naglalaman ito ng isang uri ng kamahalan na komportable sa pakiramdam sa halip na labis-labis. Hindi nagtagal ay hamupa ang kaguluhan at naging matatag ang dalawang mabituing kalangitan. Di nagtagal, lahat ng mga bituin ay nagkasya sa kanilang mga pwesto. Kumislap sila sa isa't isa ng may perpektong pagkakasabay, parang mga imahe ng salamin ng isa't isa. Nang sandaling iyon, sumabog at nagliyab ang pabago-bagong aura ni Longchester. Bumuhos ang malalaking apoy sa mabituing kalangitan. Boom! Iyan ay apoy ng karma clock. Ramdam ng mga tao ang napakalaking karma clock sa loob ng mga apoy na nagmumula sa kanya. Ito ay ang lahat ng karma clock na nakuha ni Longchester mula sa mga makapangyarihang paksayon na iyon nitong mga nakaraang araw. Habang nagliliyab ito, dahan-daang nagsimulang magsanib ang dalawang mabituing dagat. Nang tuluyan silang magsanib, biglang lumaki ang 8 kulay na banal na singsing sa likod ni Longchester. Sumabog na naman ang aura niya. Boom! 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 Ika-7 langit. Ika-8 langit. Ika-9 na langit. Nagulat ang lahat nang makitang sumulong ng ganito si Longchester. Ilang sandali pa lang ay nakarating na siya sa ika-6 na heaven stage hanggang sa ika-9. Nakakatakot talaga ang ganitong klase ng bilis. Hindi kayang tiisin ng isang normal na tao ang agarang pag-abante sa 3 realm. Kahit na makaligtas pa sila rito, tuluyan pa rin nilang sisirain ang kanilang pundasyon at halos mawalan na sila ng kontrol. Ang Starry Sky Battle Robe ay bumalot kay Longchester, pagkatapos ay naging Star Battle Armor. Kasunod nito, lumitaw ang mga higanteng Astral Gate at dahan-daang bumukas sa likuran niya. Nang mabuksan ang lahat ng 8 gate, isang higanteng bituin ang lumitaw sa bawat isa sa mga ito. Ang mga gate at ang mga bituin ay patuloy na kumukurap at kumikislap, minsan ay lumilitaw na parang isang bilog sa loob ng isang parisukat, at minsan ay lumilitaw na parang isang parisukat sa loob ng isang bilog. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap kasama nila. Gaya ng inaasahan sa aking asawa. Kahit na matapos ang 3 tagumpay, mayroon pa rin siyang ganap na kontrol sa kanyang kapangyarihan. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa mukha ni Zian habang nakatitig sa walang kapantay na dominanteng figure na nakatayo sa ilalim ng mabituing kalangitan. Gulat na nakatitig si Miao Yin. Kahit na patuloy na nagbabago ang 8 tarangkahan at 8 bituin, hindi ito nagdulot ng anumang pagbabago sa langit at lupa.
Ipinapakita nito na kontrolado pa rin ni Longchester ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng pagsulong sa isang walang kabuluhang bilis. Kung ikukumpara kay Feng Xinglai, na ang bawat galaw ay nagdudulot ng magulong pagbabago-bago sa kalawakan, ito ay isang pagpapakita ng lubos na kahusayan. Dahan-daang iminulat ni Longchester ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ang liwanag ng mga bituin ay tumama sa kanyang palad. Para bang may hawak siyang cosmos sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang walang katapusang enerhiyang astral, pati na rin ang isang walang kapantay na mar-angle na enerhiya sa loob ng langit at lupa na hindi mailalarawan. Gaya ng inaasahan, ang pagnanakaw sa iba ang pinakamabilis na paraan tungo sa kayamanan. Hindi inaasahan ni Longchester na ganito kalaki ang karma clock ng Immortal Ascension Gate at ng iba pa. Talagang minamaliit niya sila. Ang karma clock na naipon mula pa noong panahon ng primal chaos ay lampas sa imahinasyon. Sa totoo lang, hindi naman niya minamaliit ang mga karma clock ng mga sekta. Ang dahilan kung bakit napakarami nito ay dahil pinatay din niya ang mga eksperto ng mga paksyong iyon, na naging dahilan upang bumalik sa mga pole ang karma clock na naipamahagi sa kanila. Tumawa ng mahina si Longchester. Hindi nakakapagtaka na gagamit ang Heaven Spear daw sect ng mga walang hiyang tukana para lang makuha ang mga bagay na ito. Bagamat hindi siya lubos na sigurado kung bakit ang Immortal Ascension Gate at ang iba pa ay mayroong napakalaking karma clock, nahulaan niya na ito ay may kaugnayan sa mga plano ng Heaven Spear daw sect. Matagal na silang nagbabalak. Ngunit ngayon, ang bunga ng kanilang trabaho ay nakinabang na siya. Bumuo si Longchester ng isang selyo na may isang kamay lamang, at isang sigaw ng dragon ang umalangaw-ngaw. Kasunod ng kanyang pag-akyat sa ikasyam na Heaven Stage, ang kanyang dugong dragon, dugong violet, at supreme blood ay nag-evolve lahat. Nang i-activate niya ang kapangyarihan ng kanyang dugong dragon, isang nakakatakot na presyon ang agad na bumagsak. Ang kawalan ay pumihit at nagpira-piraso. Ang mga bitek ay kumalat ng napakalayo na umabot kahit sa malalayong manunood. Nang inig sila ng hindi sinasadya. Ang aura na ito ay hindi mas mahina kaysa kay Feng Xinglai na nasa buong kapangyarihan. Personal na nasaksihan ng mga taong ito ang laban ni Ziyan laban kay Feng Xinglai, at direktang naramdaman nila ang napakalaking kapangyarihan ni Feng Xinglai. Kung tungkol naman kay Longchester, hindi pa siya handa sa pakikipaglaban, ngunit ang pressure na inilalabas niya ay kapantay ng kay Feng Xinglai noong huling pag-atake niya para magpakamatay. Paano sila hindi magugulat? Lingid sa kanilang kaalaman, ang napakalaking pagpapakitang ito ng kapangyarihan ay hindi ang pagpapasikat ni Longchester. Bagkus, ito ay dahil ang kanyang dugong dragon ay naiiba sa kanyang astral energy, at hindi niya kayang mapanatili ang parehong antas ng kontrol dito. Kumislap ang mabituing dagat sa likuran niya at umikot ang 8 kulay na singsing. Ilang sandali pa, nagsimulang humupa ang enerhiya ng kanyang dugong dragon. Tumango si Longchester sa sarili dahil sa kasiyahan. Ang paggamit ng 9-star Hegemon Body Art bilang pangunahing pamamaraan ng cultivation ang siyang tamang desisyon ko. Ang ilang araw na pag-iisa na ito ang nagbigay daan sa kanya upang paikliin ang lahat ng kanyang kasalukuyang pananaw sa enerhiyang astral. Pagkatapos ay ginamit niya ang karma clock na kanyang nakuha upang makagawa ng isang tagumpay. Sa totoo lang, isa itong sugal. Nagsusugal siya kung tama ang landas na kanyang pinili. At lumabas nga, tama nga. Ang paggamit ng enerhiyang astral upang makamit ang kanyang dao ay walang alinlangang tamang pagpipilian. Sa loob lamang ng kalahating oras na katumbas ng isang patpat ng insenso, humupa ang kanyang dugong dragon, at nakamit niya itong ganap na kontrol muli. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang Supreme Blood at Violet Blood. Mabilis ding naayos ang kanyang Supreme Blood, at kung tungkol naman sa kanyang Violet Blood, hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano dito. Gaya ng dati, kaya niya itong kontrolin ng walang anumang problema kahit na walang tulong ng kanyang astral energy. Nang makontrol na niya ng lubusan ang kanyang kapangyarihan, tumingin si Longchester sa malayo. Nakatitig sa direksyon kung saan nagpunta sina Li Yifo at ang iba pa, bigla siyang sumigaw, ipakalat ang balita.
10 araw mula ngayon, personal na bibisita si Dean Longchester sa Heaven Spear Dao Sect. Kabanata 7190. Mga kalangitan, sa sandaling lumabas si Longchester mula sa pag-iisa, hinamon niya ang Heaven Spear Dao Sect. Bago siya nag-iisa, nagawa niyang lampasan ang pinagsamang hukbo ng Immortal Ascension Gate sa ika-6 na Heaven Stage. Ngayon ay nasa ika-9 na Heaven Stage na siya. Iniisip ko kung gaano na siya kalakas ngayon. Ang kanyang aura ay napakalakas. Ito rin ay napakakondensado, na nangangahulugang mayroon pa rin siyang ganap na kontrol sa kanyang kapangyarihan pagkatapos ng 3 tagumpay. Gaya ng inaasahan sa isa na kinikilala bilang numero 1 henyo sa 9 na kalangitan. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng magandang palabas. Gusto sanang magpasikat ni Feng Xinglai habang nag-iisa si Longchester, pero natalo siya ni Encanto Ziyan. Tungkol naman kay Encanto Ziyan, hindi man lang niya ginamit ang Heavenly Devil Zither. Excited na akong makita kung paano sila gagantihan ni Longchester sa pagbisitang ito. 10 araw mula ngayon, malamang ay mayayanig ang buong Sovereign Emperor Heaven. Mabilis na kumalat ang balita salamat sa mga manunood na ito, at ang kaguluhan ay kumalat sa buong soberanong emperador sa langit. Sa loob ng Heaven Spear Dao Sect, ang dagwang si Feng Xinglai ay nakaluhod sa harap ni Qi Yunao. Nakatali ang mga kamay ni Qi Yunao sa likod at hindi man lang tumitingin sa kanyang disipulo. Nakakatakot ang kapaligiran. Guro, masyado akong mahina. Panimula ni Feng Xinglai habang nakanganga ang mga ngipin. Nang hindi lumingon, sinampal siya ni Qi Yunao sa mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Napatalsik si Feng Xinglai, sabay tumalsik na dugo mula sa kanyang bibig. Masyado ka bang mahina? Bahala ka na dyan. Ang problema, ang tanga mo. Nang ahas kang questionin ang Panginoon mo. Galit na sigaw ni Qi Yunao. Guro, hindi ako maglalakas loob. Agad na namutla si Feng Xinglai. Hindi ka maglalakas loob. Kung gayon, paano mo nagawang mawala ng kontrol sa emosyon mo ang babaeng iyon sa ilang salita lang? Ginulo niya ang puso mo nang walang kahirap-hirap. Bumalikwa si Qi Yunao at itinaas si Feng Xinglai sa ere na parang manok. Guro, patawarin mo po ako. Nagmakaawa si Feng Xinglai. Ramdam niya ang galit ni Qi Yunao. Ang kanyang takot na hitsura ay nagpahinga ng malalim kay Qi Yunao at pinakawalan siya. Bumagsak si Feng Xinglai sa lupa na parang isang sako ng patatas, nanginginig sa ilalim ng presyon ng aura ni Qi Yunao. Bamantong hininga si Qi Yunao dahil sa pagkadismaya. Bata, wala nang lunas ang katangahan mo. Guro, makapangyarihan ang babaeng iyon. Natural lamang iyon dahil siya ang Panginoon ng Heavenly Devil Zither. Gaya ng sinabi niya, hindi siya malakas dahil sa Heavenly Devil Zither. Dahil malakas siya kaya kinilala siya ng Heavenly Devil Zither bilang Panginoon. Dapat mong malaman na kapag lumitaw ang isa sa mga Primal Chaos Divine items, hindi mabilang na eksperto ang agad na tumitingin dito. Pero napansin mo ba? Ang Panginoon ng Heavenly Devil Zither ay may napakababang cultivation base at walang background na mapag-uusapan, ngunit walang sinuman ang nagtangkang agawin ito sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Feng Xinglai. Patawarin mo po ang aking kamangmangan, guro. Ito ay dahil ang Heavenly Devil Zither ang tanging Primal Chaos Divine item na lalamunan ng amo nito kung hindi sila sapat ang lakas. Kung gayon, ang ibig mong sabihin ay maaaring lamunin ng babaeng iyon anumang oras. Nagulat si Feng Xinglai. Ang 10 Primal Chaos Divine items ay isinilang mula sa 9 na langit at 10 lupain. Ang kanilang pinagmulan ay lubhang mahiwaga. Maraming alamat na hindi lubos na mapapaniwalaan. Gayunpaman, ang Heavenly Devil Zither ang tiyak na pinakamahiwaga sa kanila, at siya rin ang pinakamasama. Batay sa mga talaang pangkasaysayan na mayroon tayo, mahigit 30 amo nito ang nalasap nito. At bawat isa sa kanila ay isang tanyag na eksperto. Bukod pa rito, ang mga ito lamang ang nasa ating mga talaan. Walang sino man ang talagang nakakaalam kung ilan pa ang nalasap nang hindi naaabot ang mga aklat ng kasaysayan. Kaya naman ang Heavenly Devil Zither ay palaging kinikilala bilang isang sandata ng kasawian. Lumingon si Qi Yunao upang tingnan ang nakaluhod na si Feng Xinglai.
Hindi ko sinasabi ito sa iyo dahil sa palagay ko ay mamamatay siya bukas. Sinasabi ko ito sa iyo upang turuan ka na hindi mo dapat maliitin ang sinuman. Kahit na ikaw ay may talento, hindi mo pa rin nararating ang antas ng paggawa sa isa sa 10 Primal Chaos Divine items na gusto kang maging master. Kaya hindi mo rin dapat masyadong tanggapin ang iyong pagkatalo sa pagkakataong ito. Ang kakayahang makatayo muli pagkatapos ng pagkatalo ang tamang landas. Nang marinig iyon, nabawasan ang sama ng loob ni Feng Xinglai sa kanyang pagkatalo. Sa pagbabalik tanaw, masyado talaga siyang naging arrogant. Akala niya ay lampas na siya sa lahat ng iba pang henyo sa mundo. Naramdaman niya iyon kahit na nakaharap niya ang Panginoon ng isang Primal Chaos Divine item. Normal lang para sa kanya ang matalo. Lumuhad siya at taos pusong yumuko. Guro, naiintindihan ko po ang mga pagkakamali ko. Dahil sinira ko ang mga plano ninyo sa pagkakataong ito, parusahan po ninyo ako ayon sa nararapat. Tumango si Chi Yunao. Hindi naman pala masama para sa iyo ang pagkatalo na iyon. Nahiya si Feng Xinglai. Pero sinira ko. At inaasahan ko ng lubos na sisirain mo ito. Nakakagulat sana kung nagawa mong manalo. Sa katunayan, kung lalabanan mo si Long Chester, hindi magiging mas maganda ang tsansa mong manalo. Guro. Tunay na nabigla si Feng Xinglai nang marinig iyon. Hindi niya iyon matanggap. Ngunit nagmumula iyon sa bibig ng kanyang Panginoon, at alam na niya ngayon na hindi niya dapat pagdudahan ang mga ganoong salita. Walang paraan para maiwasan yan. Tutal, ako na ang naghanda ng daan para sa iyo mula pa sa simula. Naging mayabang ka na, at ang puso mong daw ay hindi matatag. Hindi magandang hindi na kailangang makipaglaban. Bagamat maaaring mas malaki ang iyong kapangyarihan kaysa kay Long Chester, mayroon siyang malawak na karanasan sa pakikipaglaban at siya ang pinakamagaling sa pag-unawa sa mga kahinaan ng kanyang mga kalaban. At ang iyong mga kahinaan ay masyadong halata. Kaya nga madali kang nalinlang ng babaeng iyon. Kaya ka natalo. Sabi ni Chi Yunao. Nagsimulang pagpawisan si Feng Xinglai. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kasama ang tingin niya kay Ziyan. Kahit ngayon, galit at hinanakit pa rin siya sa pagkatalo niya rito. Pakiramdam niya ay dapat sana ay nagawa niyang manalo. Sa madaling salita, ang impluwensyang iniwan sa kanya ni Ziyan ay hindi pa tuluyang nawawala. Maging ang mga alaala niya sa nangyari ay naapektuhan nito. Ngayon ay tunay na niyang naunawaan kung gaano katakot si Ziyan. Kung wala ang gabay ni Chi Yunao, si Ziyan ay magiging isang binhi ng dyablo sa kanyang puso. Ang pagkatalong ito ay maaaring maging isang anino na hindi niya kailanman malalampasan sa buhay na ito. Nang makita ang ekspresyon ni Feng Xinglai, tumango si Chi Yunao. Iyan ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga tagapaglinang ng musika. Maaari nilang gamitin ang musika upang gabayan ang kaluluwa, at hindi man lang mamamalayan ng mga tao na nahulog na pala sila rito. Kung ang mga epekto ay hindi haharapin sa oras, ang mga kahihinatnan ay magiging malubha. Naiintindihan ko na laging may langit sa kabila ng mga langit. Laging may mas malakas. Magalang na sabi ni Feng Xinglai. Bukod pa rito, may isa pang gapos sa iyong puso. Ngayon, tutulungan ka ng iyong Panginoon na tanggalin ito. Ako ang naghanda ng landas para sa iyo, ngunit hindi ka nito ginagawa na aking papat. Ang Grand Dao ay parang isang bundok, at ang iyong Panginoon ay makakatulong lamang sa iyo na makarating sa kalagitnaan. Ipinakita ko sa iyo ang landas na aking tinahak noon upang marating mo ang parehong punto sa mas maikling panahon. Tungkol naman sa landas na lampas doon, hindi kita matutulungan. Kailangan mong tahakin ito ng mag-isa. Kung saan ka pupunta at kung gaano kalayo ang iyong pupuntahan ay nasa iyo. Ngunit naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagtayo sa aking mga balikat, makikita mo ang isang landas na patungo sa malayong hinaharap. Guro, karapat-dapat ako sa kamatayan para sa aking mga kasalanan. Umiyak at paulit-ulit na yumuko si Feng Xinglai. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kahirap ang pinaghirapan ng kanyang Panginoon para sa kanya. Sa wakas ay nalutas na ang kanyang mga pagdududa sa loob ng maraming taon. Tumango si Chi Yunao. Dahil nalutas na ang iyong mga pagdududa, ibibigay ko sa iyo ang 7 tomo ng Heaven Spear Dao Scripture.
Sa loob ng 10 araw, pagdating ni Longchester dito, dapat kang maghayganti para sa kahihiyang dinanas mo. Hindi kita bibiguin, Panginoon. Magalang na panunumpa ni Feng Xinglai. Sa wakas ay kwalipikado na siyang matutunan ang 7 tomo ng Heaven's Firdaus Scripture. Ito ay isang bagay na tanging ang sect master lamang ang may access. Pagkaalis ni Feng Xinglai dala ang 7 tomo, isang bagong figure ang lumitaw sa silid. Nakatitig siya sa direksyong nilisan ni Feng Xinglai. Sa tingin mo kaya niya talaga yun?